walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Malaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit kami nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change? Kasi ang Pilipinas, bagyuhin. Di ba ganon? So, ibig mo sabihin, sinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project sa climate change. Ano diba? Yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. Wala ho tayong mapag-uusapan ngayon mga reaction update page. BP Sara ho nagsalita na patungkol nga ho sa inihahaing impeachment complaint sa kanya dahil mga ka-update, yung naging impeachment complaint na nilaban dito kay Marcos Jr. Nakita naman ho natin na yun po ay literal na lutong Macau o kumbaga mga ka-update, matinding sarswela dyan ho sa House of the Representatives. Tapos ano ho yung mamasakit dyan mga ka-update? Gumastos lang ho ng pera ng taong bayan. Yung impeachment complaint na ho yan mga ka-update, isa hong sarswela, malaking gastos ho yan sa pondo natin. Tapos itong kay BP Sara mga ka-update, umamin na ho ito si Benny Boy Dila. Nagsalita nga ho siya na mas pinaghahandaan ho daw nila itong impeachment kontra kay BP Sara kesa ho dito sa Bongbong Marcos. Isipin nyo si Dilima, nagsalita din ho yan mga ka-update na yung pagiging paggamit ng Coca-Cola o white powder ni Marcos Jr. hindi daw ho impeachment offense yan. O ano ibig sabihin yun mga ka-update? Pinagtatakpan din ho talaga nila si Marcos Jr. Saka makaka-update kung nakakalimutan na ho natin, nagbukas ho yung 19th Congress ng in aid of legislation para po hindi gumawa ng batas mga ka-update. Para ano ho mga ka-update? Para i-impeach ho si BP Sara. Yan ho talaga ang matindi hong katatawanan dyan sa mababang kapulungan. Gumagawa sila ng paraan para ho mapatalsik itong si BP Sara sa kanyang posisyon at ho makasuhan ng graft and corruption. Yan naman ho talaga yung punteriya nila. Yan ho yung pinangako ni Boying Remula na i-impeach niya at ikukulong niya si BP Sara. Yan ho yung pinangako niya para makaluklok siya bilang ombudsman. Yan ho yung mga pinaka-usap-usapan ho nila dyan. Kaya ito mga kapatid, nagsalita rin ho itong si Prof. Ana Malindugoy na patungkol nga rito, gumagawa talaga ng diversionary tactics itong administrasyon ni Marcos Jr. Bakit ho gumagawa ng diversionary tactics mga kapatid? Kasi nga ho, para kalimutan ng taong bayan yung matinding graft and corruption sa flood control issue. Nakakalimutan ho ba ninyo? Sinabi pa nito si Marcos na hindi daw ho mababago ang climate change. Hindi natin mababago yan. O aminado ho tayo. Pero yung mababago mo ang buhay ng mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, mababago mo yan kung pinagawa ho talaga nila yung mga flood control projects. Kung hindi ho puro ghost yan mga ka-update, hindi ho masasawi yung more than 70 to 80 person dyan sa Cebu. Hindi ho mangyayari yan mga ka-update kung nagawan ng paraan ng gobyerno. Ang kaso wala ho silang pakialam. Sariling interest lamang ho kanilang iniisip at pagnanakaw. Tingnan nyo ho yung nangyari sa ating bansa. Lugmok ho tayo, bagsak, kahit turismo, bagsak ho tayo. Pati ho China ngayon, pinag-iinitan na tayo dahil nga, saan? Sa gobyerno rin ho ni Marcos Jr. Sino ho ba yung naghihimok sa China? Ayan, si Tariela at saka yung majority. Diba? Pagdating sa China, sa mga Duterte, maingay ho yung mga senador na alam nyo, nasa majority. Sila Risa, sila Bam, sila Kiko, pero pagdating ho dyan mga ka-update, sa korupsyon ng presidente, nanahimik ho sila. Nasaan ho sila? Tahimik ho. Kaya mga ka-update, ano ho bang expect natin sa mga taong yan? Literal na kain suka. Literal na tuta ng presidente. Kaya mga kapatid, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa kung bago lang ho kayo sa ating channel. Isang like, isang share, isang subscribe lang. Ho, malaking tulong na ho yun. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito. Kaya kapatid, reacta na ho tayo dito sa mga naging pahayag ni BP Sara at itoong si Prof. Malindugoy. Kaya kapatid, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Nandyan, nasa 3% may ito po. 3%. Oo, 3%. Oo. Pero ang target natin supposedly for 2025 is 5 to 6%, I think.
5.5 to 6.5% Binaba na nga nila yun eh. ang Mataas target. yung unang target, tapos nakita siguro nila na hindi kayang ma-meet. Binaba na nila, pero hindi pa rin na-meet. Hindi pa rin na-meet, okay? That's just one. That's ano ang indication niyan? So, ibig sabihin, mataas na, binaba mo pa, hindi mo pa rin na-meet. At malayo ang, medyo may gap talaga kasi 4.4 as against to 6. It's already 2%, 2-digit yan. And 2-digit, when you talk about economy, is a huge, malaking ano yan, malaking usapin yan. So, ibig sabihin, may problema ka sa ekonomiya mo. And one thing that you have to remember, that's just GDP. Second is yung utang. May bago akong nakitang news ngayon lang na ang utang natin ay tumataas na naman. Hindi na lang siya 17, how do you call that? 17 trillion. More than 17 trillion na. Tama? Ayan, isa pa ho yan mga update. Nilabas na nga ho yan dyan sa media kung saan 17 trillion na ho yung utang ng Pilipinas. Isipin nyo ha, walang pandemya, walang major projects. Pero yung utang ng ating bansa mga update, lumulobo ng lumulobo para hong hot air balloon. Kasi mga update, oras na pumutok ho yan, sino ba yung magbabayad? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Yung mga kaapu-apuhan ho ng inyong apo mga update, hanggat sila ho, nagbabayad ho ng buwis daan sa gobyernong puno ng kurap. Ganyan ho katindi, yung mga pagnanakaw ho nila, tignan nyo, sino ho yung nagdudusa? Tayo ho. Yung mga binibigay ho nila sa inyong ayuda, mga ka-update, tuwan-tuwa na ho kayo, yung 500, 1,000, 2,000, masaya na ho ba kayo dyan, mga ka-update? Tanong ko lang mo, masaya ho ba kayo? Kasi bawat binibigyan ho kayo ng ayuda, mga ka-update sila ho kumikickback ng milyon-milyon. Yan ho yung malaking katotohanan dyan, kaya tignan nyo ho yung utang ng Pilipinas, trilyon. 17 trillion pesos mga ka-update. Opo, Tama ako, no, Admar? tama. Mahigit 17 Oo, trillion na po. 17. 2025. Oo, tapos isa pa, another factor that you have to see is yung pagbaba ng foreign investors or investor na pumapasok sa Pilipinas. Alam mo, importante ang foreign capital and foreign investment sa Pilipinas. By the way, just for other people na mga may hilig magchika-chika, ang PhD ko po sa Peking University is economics. So naiintindihan ko po ang ekonomiya, ang usaping ekonomiya. Okay? Just to clarify. On the other hand, yung pagdating naman po ng peso, mataas ang peso na umaabot na ng 60. So ibig sabihin, that's an indication na may problema ang ekonomiya natin. Ang utang natin mas mataas na sa 17 trillion. So, ibig sabihin, nagbabaro to finance your own government. On the other hand, ano pa ba ang pumapasok na mga pumapasok sa Pilipinas ng mga foreign investors bumaba, especially in 2025. Malaki ang dip. Pag bumaba ang foreign investor mo, ibig sabihin you don't have new capital na tutulong sa ekonomiya mo para magkaroon ka ng iba pang industry na magki-create siya ng mga jobs and revenue and all that. So lahat ng economic indicators natin is going down. So pag lahat ng indicators mo is going down, ibig sabihin may mali sa economic management ng Pilipinas. So bakit hindi yan Ayan mga kapatid, yung pagbabaho ng mga investor sa ating bansa, dahilan na rin ho ng gobyerno natin. Kasi nga ho, bawat nakikita ho nilang na naaapektuhan ho ang kanilang magiging business dito sa ating bansa, katulad ho ng mga krimen. Isipin niyo ho pati mga foreigner, kinakanaho ng mga kriminal. Yung paggamit ho ng Coca-Cola, laganap. Diba, paano ho makakapag-business yung mga foreign investor na atin kung alam nila na ganyan pala kalala ngayon sa ating bansa. Tapos malalaman pa ho nila, hindi lang yan, yung matinding corruption sa flood control na international ho tayo lagi sa balita kasi nga ho sa matinding korupsyon ng gobyerno natin ngayon. Diba, sino ho ba yung nakakatawa tignan? Nakakatawa hong tignan yung ating bansa, yung presidente. Wala ho siyang kamuang-muang na ganyan pala yung tingin sa atin ng Amerika. Tingin nyo ba hindi maliit yung tingin ngayon sa atin? Maliit na ho ang tingin. Kasi nga ho, weak leader yung namumuno ngayon. Maintindihan ni BBM. Ang sinasabi niya, dahil yan dyan sa climate change at dahil daw dyan sa investigation ng corruption. Sabi ko, my God, bakit? Bakit naman yung... Alam mo, unang-una dapat niya maintindihan, kung iyan ay may kinalaman, ang kanyang reasoning, may kinalaman sa climate change, in the very first place, problema pa rin niya yan. Kasi ang pinakamalaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit ka ba nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change? Kasi ang Pilipinas, bagyuhin, diba ganon? So, ibig mo sabihin, sinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project sa climate change. Ano yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. They don't confront
the issue na ang ekonomiya at ang Pilipinas talaga, yung ating economy is collapsing. Hindi ko nga alam kung bankrupt na tayo kasi sa 2026 budget ata nabasa ko, I will work on a commentary on this, na tawag nito parang selling a bonds sa US. Alam mo, pag ganun kasi ibig sabihin inuutang mo ang iyong 2026 financing for your government. Sabi ko, so wala ng pera pero hindi pa rin nila inaamin na may problema ang ekonomiya at gusto pa nila makipagbakbakan sa China given the stand of the economy. And one thing that tinignan ko rin yung peso. 'Di ba? Kasi may nag-argue na the peso ko is strong because the other currency is weak, especially with Japan or Japanese currency. Sabi ko mali. Kasi nung tinignan ko yung datos, yung hard data, all throughout government, all throughout the presidency of BBM, mula nung siyang naging presidente after 6 months until now, ang peso pababa ng pababa, ibig sabihin depreciating siya or lalo siyang humihina as against the dollar. Kapag ganyan ang trend ng peso mo, malaking usapin yan. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin may problema ang ekonomiya plus the fact na pagdating sa international trade, especially when it comes to imports. Kasi umi-import tayo ng maraming kung ano-anong goods eh. Kasi pag hindi ka nag-import, mamamatay ang ekonomiya mo, at especially yung mga tao like bigas, lahat na lang ata ng basic commodity ini-import natin, wala tayong industry na maganda sa agriculture eh. So kapag mababa ang ang peso mo as against the dollars, ibig sabihin mas malaki ang kailangan nating pera para matustusan ang imports natin. Tapos ang export natin hindi maganda at mahina. Plus the fact na hindi pa niya ma-argue yung tariff trade na ini-impose ni Trump sa Pilipinas. So, alam mo yon, if you just look at this basic economic factors, alam mo na ang ekonomiya ng Pilipinas problematic. At ang sinasabi nila hindi massive corruption in government, no, it is massive corruption in government. Precisely because ang mga investors hindi nga mag-i-invest kapag ang corruption index mo mataas. And on the other hand, yung kinukorrupt ng mga politiko na yan, imbis na ilagay mo yan sa mga productive activities na makakatulong sa ekonomiya mo at sa social welfare mo, nawala na. Nandun sa bulsa nila. So, it also affects in many ways kung paano nagkakaroon ng negative impact sa economy at sa social welfare ng mga kababayan natin, especially infrastructure. Kasi sa isang bansa, if you want your country to have economic growth talaga na mabilis, kailangan mong infrastructure, especially ang Pilipinas, land, bridges, alam mo, lahat ng klaseng infrastructure na kailangan. Kasi ang Pilipinas, siya, island, iba't ibang island, kailangan mo ng magandang infrastructure, mabilis, including digital. Now, kung ang corruption mo is nasa DPWH, sana yung pera for all of this. So, do you really think it doesn't have an impact on the economy? So, yun. Kaya, wag na tayong magbulahan dito. Ang ekonomiya ng Pilipinas is may sakit. Nasa na siya? Stage 4 cancer. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. Diba? So, ganun lang ang picture na pwede kong ibigay para lang maintindihan ng ating mga kababayan na, hey, wake up. Medyo hindi na okay ang ating ekonomiya. At saka, ang ating presidente, biniblame pa rin ang climate change, ang hangin, ang ulan, kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under his reign, under his presidency is problematic. Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Para kapag naamin, ayaw nilang aminin na yung totoong problema dito ay yung gobyerno. Kasi nga mga kapatid, lahat ho sila dyan matatamaan. Matatamaan ho sila, kaya ngayon sinisisi nila na may bagyo. Ayan, kaya may nasawi. Pero yung ginagawan ho sana nila ng paraan, mga kapatid, na ganito, bago pa pumunta o lumapit siyang bagyo na yan, meron na tayong evacuation center na naka-ready, meron na tayong ganyan, tapos meron tayong flood control na kung sakali magbaha, hindi ganoon kalala. Pero ang kaso mga ka-update, dahil walang utak makitid ang utak ng ating namumuno sa ating bayan, tingnan nyo yung nangyari, pabagsak ho tayo ng pabagsak para ho tayong spaghetti, pababa ho ng pababa. niya, then probably we can have a good solution to the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do.
I don't know if he knows what to do, and hindi nga niya kayang i-resolve yung basic issue when you talk about governance, massive corruption in government. May nakulong na ba? Wala. Ang nakukulong lang at na-investigahan is yung mga middleman, which is like, for example, the Diskaya. But these are just middle people. Hindi mo, ang kailangan mong tuhugin dyan, is yung nasa taas. Kasi sila talaga ang author nito ng mga massive corruption in government. So, yun yung masasabi ko dyan. Prof, tama ba na isa din sa nagpapadagdag sa sakit ng sakit sa ekonomiya yung pagbaba ng bilang ng mga turismo na pumupunta sa Pilipinas at in fact yung Philippine government parang sinisikap nila na ligawan yung China na binibigyan nila ng, kung hindi ko nakakamali, yung e-visa para at least bumalik dito sa Pilipinas, Prof. Actually, Almar at Admar, ang tourism industry is supposedly yun ang isa sa mga saving grace ng ating ekonomiya at ng ating bansang. Bakit? Because we're supposed to have an advantage. Dahil unang-una, magaling mag-English ang mga Pilipino. Mga bata pa lang magaling na mag-English, diba? So, kapag may mga papasok na foreigner, they will not have difficulty communication. Communication is very important when you talk about international relation or when you talk about relationship with foreign people. Especially, kasi we have that advantage kasi we have the upper hand when you talk about English language command. So, dapat at saka marami tayong magagandang lugar, marami tayong mga beaches. So, supposedly, ang tourism industry is our saving grace na natutulong siya dapat na malaki para magkaroon ka ng revenue. Ang problema mo ganito. Una, infrastructure. Pangalawa, digital, internet. Nang lumabas ka lang nga ng Pilipinas, wala ka ng internet access. Mahina na, mahal pa ang internet mo. Second, mahal ang bilihin ng mga pagkain. Pangalawa, transportation mo. Mayroon ka bang train? Halimbawa, from Manila going to Boracay, may train ka ba? Ang mga barko ba okay? Para sa mga foreigner, peace and order ba okay? Especially now, na ang daming mga nangyayaring hindi maganda. Pangatlo, ang infrastructure mo ba, ang land mo, pagpupunta doon sa area, sa isang tourist spot, okay? No? And in the same time, yung bilihin, yung mga hotel, mura ba compared to Bali, compared to Thailand? Mahal. Lahat nakataas. Kahit so yung kung mga ikaw local, ang foreigner, kahit yung mga local, yung local hotel, hindi ma-avail yung ating tourism dito sa Pilipinas. Hindi, at saka even yung airfare, kasi ang pinaka-convenient is to fly. Pero how much is the flight? Mas gusto ko, kung bibili ka ng ticket from Manila papuntang Boracay, gagastos ka ng malaki, pero mas maliit ang gagastusin mo kung mag-fly ka from Manila going to Thailand, to Bangkok, to be very honest. Kasi I know I fly eh. So yun yung sinasabi ko. Supposedly, okay, ito yung ating saving grace, pero ngayon hindi. Now, on the issue of the Chinese tourists, one thing that you have to remember, if you take a look at the records ng Chinese ng tourism, yung tourist na pumapasok sa Pilipinas, i-compare mo lang yung panahon ni Digong. Tatlo yan na mga turista na palaging gusto-gusto ang Pilipinas. Chinese, Koreans. Japanese, and Korean. Yan tatlo, 'di ba? Yan eh. At sila din naman mga pera. Kasi kung magpapaturist ka, huwag kayong mga backpackers kasi walang pera 'yon. Kailangan mo yung mga turista na may pera para gagamitin nila, maggagastos talaga sila sa atin, and it will benefit and we gain revenue. It will benefit the local economy kung saan pupunta yung mga yan, at it will benefit the national economy. So the national level. So tatlo yan na pinaka if you really track the tourists sa Pilipinas na gustong-gusto ang Pilipinas pumuntahan, yung tatlong yan, East Asian countries ito eh. China, mga Chinese, Japanese, and South Korean. So ngayon, okay, may South Korean ka pa, mayroon ka pang Japanese kahit paano. Ngayon, ang Chinese is a big market for tourism. Hindi na. Matumal na. Bakit? Sino namang Chinese ang pupunta sa Pilipinas na kapag pumunta ka, either kikidnapin ka tapos ransom. Pangalawa, either tawag nito, gagawing iti-term ka nilang spy.
Kapag pumunta ka dyan, nagbabakasyon ka lang naman, i-term ka nila ng spy. At sinong gumagawa nun? Our government agencies, relevant agencies, the security sector. So kung ikaw ba naman ang Chinese pupunta ka doon, wag na. Kasi pwede naman sila pumunta ng Bali or ng Thailand. Hindi sila talaga pupunta. Pangalawa, paano naman pupunta ang mga Chinese dyan? May mga tulad ka ni Tariela na ang kanilang top leader ay ginawang karikature. At nilalako sa mga university or sa isang university, ay alam ko marami pa yan kasi ang mga kaibigan ko sa mga university nagfi-feedback sa akin, nilalako nila. Do you really think? They don't really understand the Chinese. They the Chinese really, they have a high respect and high regard for their leaders. They respect them so much that if they see them being maligned in other countries, they will respond. And like for example, tourism, day sila pupunta dyan. Kasi ibig sabihin, wala kayong respeto sa aming leader. Paano kami pupunta sa inyo? Hindi nyo nare-respeto ang leader namin. So, if you have this kind of personality, hindi nga political personalities na Riela ano siya di ba, a man in uniform. Kasi Coast Guard yan Commodore Kuno. Di ba? At saka ano daw siya? Spokesperson ng West Philippine Sea whatsoever. So, kung meron ka mga ganitong personality, do you really think the Chinese will go to the Philippines and spend their money? With all of these things as world war with Chinese embassy and the politicos that we have that, they just want to use the China card for their political grandstanding para lang feeling nila, sila, nationalistic, pero hindi naman. Jingoism naman yan. Diba? Kasi hindi nila naiintindihan kung anong national interest ng bansa at kung anong impact nito sa ekonomiya at sa ating bilateral relation with China, that you cannot ignore China. The rest of Europe is already negotiating and even coming to Beijing to talk to China for trade and investment. Ang Pilipinas, anong gagawin mo? Diba? I mean, come on, give me a break. Look at the world and what is happening to the world right now. Every country, even the Europeans are coming to coming here in Beijing to talk to Chinese and forge trade and economic agreements because they understand that the world has shifted already. There's a rising superpower and it has risen already in the East. It's the Asian century. And supposedly, the Philippines should be part of that kasi we're part of Asia. We're supposed to benefit from the rise of Asia. Ayan, tama ho yan. Isipin nyo, European country mga kapatid, nakikipagkalakalan ho sa China, nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan, maayos yung usapin mga kapatid kasi alam nila yung Europe mismo magbe-benefits din ho sa China kasi in China mga kapatid, kung nakakalimutan natin, advance ho ng 30 to 40 years ho yan. Panigurado ho yan. Isipin nyo lahat mga kapatid. Pati yung wifi, lahat as in, robot, kahit na ho. Yung mga isipin nyo, tingin nyo ho ba magagawa din natin sa ating bansa yung payment ho nila doon mga kapatid, wala ng cash. Wala na hong cash. Ano ho sa kanila? Card. Parang Gcash, ini-scan lang ho sa cellphone na ganyan. Ginaganyan lang po yung cellphone doon sa may scanner. Yun, bayad ka na. Ganyan na ho sa China. Sobrang advance ho niyan. Kaya tayong mahirap na bansa, third world country, kailangan ho natin yung suporta ng China. Kailangan ho natin yung tulong ng China. Ito kasing si Risa Hontiveros, pinapakita nilang galit sila sa China para mapakita o sabihin sa mga Pilipino na Pilipinas lang yung mahal nila. Hindi sila pro-China kasi itong turing nila sa mga minority, pro-China. Hindi ho nila iniisip na yung tulong ng China sa atin, malaki hong benefits. Malaki hong benefits sa mga, pati nga ho mga OFW, marami ho dyan sa China. Nagtatrabaho ho dyan. Bakit ho? Kasi nga maganda rin ho yung pamamalakad, maganda rin ho yung leadership ni Mr. Xi Jinping. Samantalang nyo sa atin mga kapatid, tingin nyo ho ba kikita ka na maayos dito na hindi ka ginagatasan ng gobyerno? Diba? Isa. So bakit tayo hindi nagbe-benefit? Kasi may mga politiko tayong pulpol ang utak at hindi naiintindihan ang pagbabago ng mundo. Kasi naiwan na sila sa pagiging pro-United States nila. The United States is a declining power and in a matter of time, it will decline regressively. And obviously, it will happen. So tayo dapat, we benefit from the rise of Asia because we're Asians, we are part of Asia. And in that rise of Asia, you need to recognize China is at the helm of it. You have China, you have India, and the rest of ASEAN. ASEAN also is part of it kasi ASEAN is one of the biggest economy as a whole in Asia.
And we're part of ASEAN. We're Southeast Asians. So bakit hindi naiintindihan yan? Gusto talaga ng mga politiko na hindi umunlad ang Pilipinas at mag-regress lang tayo dahil sa kanilang mga pro-American stance, which is not good for the country. So, yun yung problema na kailangan maintindihan ng mga Pilipino para naman magkaroon ng pag-asa ang ating Pilipinas, ang ating bayan. Kasi ang hirap, yun ang mahirap sa mga politiko eh. They like to appear na they care for the Filipino people, pero sa totoo lang naman, sa real life and real talk, wala silang pakialam. Ang kapakialam na nila yung kanilang sariling interest, ang kanilang kung mananalo sila sa eleksyon, at saka kung mayroon silang mahihita sa mga patron nila. Yun. Prof, nabanggit mo na rin yung mga politiko. Last na lang bago ko ibalik kay Admar. May hashtag si Senator Risa Ontiveros na hashtag atin ang Pinas. Sa monitoring mo ninyo, Prof, sino bang gustong mag-agaw, sino bang na-monitor ninyo na may gustuhang agawin yung Pilipinas? That's so stupid, to be very frank. Coming from a senator, a sitting senator, that's so stupid. I'm sorry, Senator Risa. Walang umaagaw sa Pilipinas. Okay? Philippines is recognized in the international community and even the United Nations as a sovereign state. No one is saying na inaangkin ng Pilipinas. At to be very frank, sino ba sa mga bansa sa mundo aangkin sa isang bansa na kahit nga tayo, alam natin malaki ang problema natin as a country. Malaki ang problema natin as a country. Well, di ba? Alam naman natin yung tayo magbulahan. Lahat ng tao sa mundo, alam nila kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Do you really think there are countries in this world na gustong angkinin tayo, tas kukuha sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila? Diyos ko, walang ganon. Ang mga bansa sa mundo ay hindi stupid. So for me, to be very honest, just for her to have a hashtag, may ganito, my God, I expect a lot from her as a sitting senator. So dapat naman, kung tatakbo siyang presidente, gandahan niya ang kanyang mga naratibo para hindi naman kawawa ang mga Pilipinas at magkaroon naman ng higher discourse given na senador siya. Yun yun lang mapapayo ko sa kanya. Walang umaangkin sa Pilipinas. The Philippines, as far as I'm concerned, as far as the United Nations is concerned, is a sovereign state at walang umaangkin doon. Isa lang naman ang bansa na gumagamit sa Pilipinas talaga. At alam niya yun, dapat. Kasi before, aktivista yan eh. Alam naman niya dapat kung sino ang dapat niyang ituro na umaangkin sa Pilipinas or using the Philippines as a strategic pawn in the overall geopolitical rivalry between superpowers at the moment, and that's the United States. But even then, the United States hindi nga inaangkin ng Pilipinas, to be very frank, semi-colonial nga. Influence, not subjugation. Hindi nga pinopronounce nila inaangkin, but they are using our country as a strategic outpost against China in this overall geopolitical competition na mayroon itong mga superpowers na to, na hindi naman tayo dapat makialam kasi hindi naman tayo superpower. Diba? Nakatungtong ka lang kay Uncle Sam, hindi ibig sabihin na ikaw na si Uncle Sam. Yun eh. So, kaya hindi ko siya maintindihan. Bakit ba siya nag-hashtag ng mga ganyan? Anong purpose niya? To generate what? Sympathy? To tell to the whole world na nationalistic siya? My God! Filipino people, maybe they will, unang tingin nila siya, oo nga. Pero pag nag-isip-isip ang mga Pilipino, alam nila, hindi, hashtag lang to. Wala yang laman. Kumbaga sa Bisaya, waray sulod. Sa waray sulod iton. So asya ito hiya. Kumbaga, asya iton. So ako, nakakairita ng ganun kasi you expect a lot from senators supposedly. Kasi they should be very careful in their statement. Pero ang problema kasi ng mga senador natin, lalo na yung mga kakandidato ko sa 2028, is ginagamit nila itong mga hashtag as if projecting themselves as nationalistic. When in fact, kung i-scrutinize mo ng mabuti ang mga sinasabi nila, and if you use a little of your brain, you will see what is really the truth about their hashtags. Walang umaangkin sa Pilipinas. That is what is the truth. That is the truth. Kung gusto niya, itanong niya sa UN. Kung hindi na tayo member ng UN, siguro that's the time na pwede siyang magsabi na, tawag nito, umaangkin. Ang China, hindi nag-i-interest sa Pilipinas kasi kung gusto lang na China, o ang interest niya sa angkinin ng Pilipinas, siguro matagal na nung panahon pa ng historical ancient time. China is already nung ancient time, kaya tinatawag nga siyang Middle Kingdom precisely because at that time very powerful ang China. Opo.
kung yan lang naman pag-uusapan, nung panahon na yun, siguro kung talagang yun ang DNA ng China, invade ng countries, which is not in the DNA of the Chinese, di matagal na sana, 'di ba? Ang usapin ng South Tama. China Sea, again, na pag-usapan na natin kanina with Admar, hindi siya usapin between ang claim natin dyan is not sovereignty. It's exclusive economic zone and sovereign rights. At in-explain ko na rin na magkaiba ang sovereignty at sovereign rights. And even yung exclusive economic zone, Admar, to be very frank, nagsulat nga ako ng aking articles on that. Sabi ko nga na even the so-called economic zone or exclusive economic zone must be properly understood. Sabi ko sa article ko, the award recognized EEZ rights in principle, but these rights are not absolute because the waters involved are subject to overlapping claims by China, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. Under international law, overlapping EEZs must be resolved through delimitation agreements, not unilateral enforcement. An UNCLOS itself requires that such dispute be settled by agreement in accordance with international law. And that's in UNCLOS Articles 74 and 83. So even yung sinasabi natin EEZ, it's not absolute. Precisely nga, Opo. may overlapping claims nga. Yung EEZ natin with the EEZ and even sovereignty claims of other claimant states. Ayan, malaking katotohanan din ho yan. Yung DNA nga ng Chinese, mga ka-update, wala ho sa kanila yung pang-aangkin ng isang bansa. Ang problema lamang ho kasi sa ating mga, ayan, yung mga majority sa Senado, mga ka-update, pilit-pilit ho nila na, alam nyo na, balik rin ng China at pinagmumukha ho silang masama. Kasi nga dahil nga dyan sa water cannon ba yun? Water bomb. Noong sinabi nga nitong kay Tariela, mga ka-update, na ba't hindi gumante? Sinabi ho ni Tariela, baka daw masaktan yung mga Chinese. O, di ba? Ano kung ibig sabihin nun? Pinagmumukha niya kung katawa-tawa yung sarili niya. Commodore pa man din ho siya. Tsaka isa pa, yung China, walang interes sa ating bansa. Tinutulungan lang ho nila ang mga Pilipino magtrabaho. Kasi mga ka-update, kung hindi ho natin kilala yung mga Chinese, yung mga Chinese ho kasi, isa ho sila mga business, mga mahilig ho sa business, mga businessman ho yan. Kaya mga update, ano ho bang expect natin sa mga China na wala naman talaga ho silang interes para sa kanila? Wala ho silang balak sa kupin ng ating bansa. Gusto lang ho nila mag-invest dahil nakikita ho nila nung kapanahunan ni FPRRD, ang bansang Pilipinas, progressive country. Ngayon, bumagsak ulit. Kasi nga, ayan, weak leader ho yung meron tayo. Kaya mga din, susunod na ho natin ito sa BP Sara kung saan may matindi ho siyang mensahe dyan. Saan? Matindi ho yung mensahe niya sa mga akbayan party list na gumagawa nga ho ng, alam niyo na, butas para ho siraan. Pero yung matinding korupsyon ni Marcos Jr., tahimik ho sila, kaya matinding buwelta ho ito kay Marcos Jr. at sa mga kongresong kain suka at kain etchas with packs ni Marcos Jr. Kaya reakta na rin ho tayo dito. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at Naku po. bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment. Ayan na, nilalabas na ho lahat ni BP Sara, mga ka-update. Mantakin ho ninyo. Yung Mary Grace Piatos, yung confidential funds, wala ho silang matunay na ebidensya na ginastos o sariling interest niya ho ginamit yan. Wala ho silang ebidensya, pero nga dahil mga ka-update, pangalang Duterte, tatak Duterte, sinisiraan ho siya. Sinisiraan ho siya, di ba? Kaya ito talaga mga akbayan, yung mga kongreso, dyan sa mababang kapulungan, mga kapatid, literal na kain, suka.
Di ba? Isa pa huyang di umanong bayaran ng 150 to 200 million pesos kung hindi ho tayo nagkakamali. Di ba? At ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan Naku po, Risa! malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay Ayan yung video ni Risa, mga ka-update. Patunay na paninira sa Duterte, paninira sa mga China. Ngayon lumalabas yung mga Chinese, mga ka-update. Sino yung pinag-iinitan nila? Ayan, mga China, mga minority, mga pro-China. Di ba? Pero yung mga kabalbalan ng presidente ho nating nagnanakaw sa kabanhunang bayan, nananahimik ho sila. Bakit ho sila nananahimik? Kasi nga, mga ka-update, literal na kain, suka. Ano ang expect natin sa mga kamping akbayan, party list yan, mga kongreso, dyan sa mga tumatanggap ng milyon-milyon? Saan? Sa presidente. Di ba? Ano ang expect natin dyan? isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang Tama. banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Ayan, napakaganda na mensahe na to si VP Sara. Isipin nyo, ginagamit po yung impeachment para sa sariling interes ng mga hinayupak na nagtutulong-tulong pabagsakin ng mga Duterte. Ang kaso, mga kabdit, kahit na hindi ho mangampanya yung si VP Sara sa 2028 presidential election, nakikita na ho natin maliwanag pa sa sikat ng araw, another Duterte will reign, another Duterte will, alam nyo na, mamumuno sa ating bansa. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.